musika sa pagpasok ng 2026, nagkaroon ng mahahalagang pagbabago sa mga panuntunan ng carry-on na dapat malaman ng bawat Pilipino na madalas bumiyahe. Ang mga bagong patakaran ay bahagi ng pagsunod sa International Aviation Safety, standards at lokal na regulasyon mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAP. Ito ay naglalayong pahusayin ng seguridad sa paliparan, bawasan ang panganib ng sunog dulot ng lithium matter at linawin ang mga bawal dalhin sa cabin. Marami sa pagbabago ay praktikal at may direktang epekto sa pangaraw-araw na biyaheng pangkalakalan, trabaho at pagbisita sa pamilya. Bilang mga pasaherong Pilipino, mahalagang maging handa at maalam upang hindi masita, mapahiya o mapatawan ng multa sa boarding date. Sa video na ito tatalakayin natin ang detalyado ang 6 na bagong carry-on rules para sa 2026, kasama ang mga konkretong halimbawa at payo mula sa totoong karanasan. Bibigay din namin ang tamang paraan ng pag-i-impake ng power banks, gamot, likido at mga gadget para mabilisang screening. Layunin ang gabay na ito na hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi magturo rin ng mga hakbang para sa mas maginhawang pagbiyahe. Makakakita ka rin ng mga tips para sa mga senior na babiyahero at may mga espesyal na pangangailangan. Pati na ang dapat gawin kapag may medical equipment na dala. Huwag mag-alala kung nakakalito ang mga bagong patakaran dahil tutulungan kang maging handa at maalam bago pumasok sa security check. Unang batas, mas pinaigting ngayong 2026, ang regulasyon para sa lithium batteries at power banks. At hindi ito basta patakaran lamang. Ito ay direktang tugon sa matibay na ebidensya at seryosong insidente sa eroplano. Ayon sa mga pag-aaral ng International Civil Aviation Organization o ICO at International Air Transport Association o AITA, ang lithium-ion batteries ang isa sa pangunahing sanhi ng in-flight fire risks dahil sa posibilidad ng thermal runaway. Isang chain reaction kung saan mabilis na umiinit at maaaring sumabog ang baterya kapag nag-short circuit o nasira. Kapag ito ay nangyari, sa cargo hold, mahirap itong agapan dahil limitado ang access sa loob at hindi sapat ang suppression systems upang pigilan ang pagkalat ng apoy. Dahil dito, naglabas ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAP ng updated na guidelines. Bawal ang spare o loose lithium-ion batteries sa check baggage. At dapat na sa carry-on ito, dapat ding malinaw ang MAH o WH label ng power bank dahil maraming airline ang may striktong maximum capacity na pinapayagan. Karaniwang hindi lalagpas ng 100 WH at may special approval kung 100 to 160 WH. Maraming Pilipino ang hindi aware na kahit maliit lang ang power bank, mari itong makonfiscate. May mga totoong insidente kung saan napilitang magbayad ng penalty ang pasahero o madelay ang check-in dahil nakita sa X-ray na nasa maleta ang power bank. Upang maiwasan ito, gumamit ng protective pouch, takpan ng electrical tape ang mga terminals ng spare batteries at siguraduhing hindi nagagalaw o natatamaan ang mga ito habang nasa bag. Kung ikaw naman ay senior traveler o may medical device, tulad ng portable oxygen concentrator, mas mahalaga ang tamang pagdeklara. Ipakita ang medical certificate at i-inform ang airline para sa proper battery handling. Sa huli, ang pagsunod sa bagong regulasyon ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa abala. Ito ay hakbang para maprotektahan ang sarili mo, ang iyong mga mahal sa buhay at ang kaligtasan ng buong flight. Pangalawang batas, limitasyon sa liquid, aerosols at gels ay mananatiling mahigpit at mas striktong ipapatupad sa 2026, lalong na sa mga connecting at international flights. Ang kilalang 100 ml rule ay hindi nagbabago. Bawat lalagyan ay dapat hindi lalampas sa 100 ml at lahat ay kailangang nakalagay sa isang transparent, unel resealable bag. Ayon sa mga updated security guidelines ng maraming bansa kabilang ang EU at ASEAN, aviation bodies, nananatiling epektibo ang LAGS rule dahil napatunayan nitong nakakabawas ng security risks mula sa liquid-based threats. Sa mga pangunahing paliparan sa Pilipinas, lalo na sa ilalim ng MIA security protocols, mas pinaigting ang inspeksyon lalo na sa duty-free items at medical liquids. Para sa mga Pilipinong biyahero, napakahalaga ang tamang pagpaplano ng toilet dry kit. Iwasang magdala ng malalaking bote, gumamit ng travel size containers at siguraduhing nasa iisang bagang lahat. Maraming insidente tungkol sa confiscation ng liquids dahil sa kakulangan ng resibo, paglabag sa ceiling, requirement ng duty-free shops or hindi.
Pagsunod sa tamang packaging. Madalas itong humahantong sa hindi inaasahang gastos lalo na kapag kailangagang muling bumili ng toilet, trees o pabango pagkatapos makumpiska. Kung may dalang gamot na liquid, palaging magdala ng reseta, medical certificate o anumang supporting document. Ayon sa International Health Travel Guidelines, ang pagkakaroon ng malinaw na medical proof ay nagpapabilis ng verification at makaiiwas sa pagkaantala sa security check. Ilagay ang mga ito sa madaling maabot na compartment ng iyong bag. Para sa mga mahilig mamili sa airport, mahalagang alamin kung pinapayagan ng connecting airport ang sealed duty-free items o kung kailangan ng special documentation. Iba-iba ang patakaran ng bawat bansa. May airports na mahigpit at may iba naman na mas flexible depende sa ruta at airline. Sa huli, ang pagsunod sa LAGS rule ay simpleng hakbang na makaiiwas sa stress, magpapabilis ng security screening, at titiyak na hassle-free ang iyong boarding experience. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa'yo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniire-rekomenda kong mag-subscribe. Ka-adiyo ng bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo pangatlong batas. Mas pinahigpit nga ngayong 2026 ang pieces lalo na sa laki at timbang ng cabin baggage. Para sa karamihan ng airlines, nananatiling standard ang 5636 cm at maximum na 7 kilo. Ngunit, mas naging istrikto ang pagpapatupad dahil sa automated baggage gates at mas madalas na random weight checks. Patay sa mga ulat ng International Air Transport Association, IATA, halos 34% ng delay. Sa boarding noong 2025 ay may kinalaman sa carry-on, baggage violations at mas lalo, itong tumaas sa unang quarter ng 2026 dahil sa paglipat ng maraming airlines sa AI, assisted gate scanners na walang pakiusap-pakiusap. Kung lampas ka kahit 1 cm or 300 GR, automatic na red light ang makina. Maraming Pilipino ang hindi handa dito. Lalo na ang mga galing sa long haul, flights mula Middle East, Europe at Asia Pacific kung saan madalas puno ng pasalubong ang bag. May mga kwento ng OFWs na nataranta sa mismong boarding gate dahil kailangan nilang maglipat ng item sa ibang bag o magbayad ng PH 2,000 to PH 6,000 na overweight carry-on fee depende sa airline. Ayon pa sa travel behavior research ng Skyscanner at AirHelp, ang stress na dulot ng baggage issues ay mas mataas para sa mga pamilyang may kasamang senior citizens at maliit na bata dahil mas mabagal silang makapag-repack sa gitna ng pressure. Kaya napakahalaga ng practical preparation. Ang pinakamabisang paraan ay ang pagsukat at pagtitimbang habang puno ang bag hindi habang walang laman. Gumamit ng portable digital travel, scale at mag-invest sa lightweight or collapsible carry-on na hindi mabigat kahit walang laman na. Inire-rekomenda rin sa 2026 report ng Consumer Travel Alliance. Kung may pasalubong, business materials o pagkain na medyo bulky, mas mainam nang ilagay ang mga ito sa checked baggage. I-prioritize lamang ang mahahalagang gamit sa carry-on tulad ng gadgets, dokumento, gamot ng senior at isang set ng extra clothes kung sakaling madelay ang check bags. Marami na ring pamilyang Pilipino ang nagkukwento na mas maayos, mas mabilis at mas stress-free ang kanilang pagbiyahe nang sundin nila ng mahigpit ang sukat at timbang. Ang pagiging maagap ay hindi lang nakakaiwas sa dagdag gastos. Nagbibigay rin ito ng kapanatagan ng loob sa mismong araw ng biyahe. Sa panahon ng mas istrikto at automated na 2026, airport rules ang tamang paghahanda ang tunay na passport mo sa hassle-free travel. Pang-apat na batas, mas malinaw at mas mahigpit na patakaran para sa medical items at mga gamot. Mas pinagtibay sa 2026 ang regulasyon ng CAP at mga airline pagdating sa pagdadala ng medical items dahil sa tumataas na bilang ng insidente kung saan naaantala ang biyahe ng mga pasahero lalo na ng mga senior citizens dahil sa kakulangan ng tamang dokumentasyon. Sa ilalim ng bagong panuntunan ang lahat ng prescription medicine, medical devices at refrigerated medicines ay dapat may kasamang malinaw na reseta o medical certificate upang mapabilis ang inspeksyon. Pinapayuhan din ng CAP alinsunod sa World Health Organization at International Air Transport Association Medical Travel guidelines na panatilihin ang mga gamot sa kanilang original packaging na may kumpletong label.
tulad ng pangalan ng pasyente, dosage at instructions. Napatanayan sa mga pag-aaral ng WHO na ang tamang pag-label at wastong dokumentasyon ay nakakabawas ng higit 70% ng mga delay at security flagging sa airport. Marami ng kaso kung saan ang mga senior citizens ay nahirapan dahil walang dalang reseta para sa inhaler, maintenance medicine o insulin. Sa ilang naiulat na sitwasyon, umabot ng 20-40 minuto ang pag-aantala dahil kailangan pang i-verify ng security personnel kung ang gamot ay lehitimo. Ang giunsa nitong stress ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood pressure at anxiety ayon sa Journal of Travel Medicine. Kaya mahalaga ang maging handa bago pa bumiyahe. Upang maiwasan ang ganitong abala, magdala ng kopya ng reseta, medical certificate, at kung kinakailangan sulat mula sa doktor na nasa English o may certified translation. Para naman sa mga gamot gaya ng insulin na nangangailangan ng cold chain, mahalagang alamin ang policy ng airline tungkol sa pagtransport ng refrigerated items at magdala ng IATA, approved cold bag na may kasamang dokumentasyon. Kung may life-sustaining device, halimbawa portable oxygen concentrator, pacemaker documentation o CP, ipaalam ito sa airline 48 to 72 hours bago ang flight upang maayos ang special handling at boarding assistance. Sa huli, ang wastong dokumentasyon at maayos na packaging ay hindi lamang nagpapabilis ng verifikasyon, kundi nagbibigay rin ng proteksyon, hindi lang sa pasahero kundi pati sa kapakanan ng cabin crew at buong flight. Yung pagiging handa ay ang tunay na susi sa ligtas, maayos at walang stress na paglalakbay. Panglimang batas, mas pinaigting na listahan ng mga prohibited items ang isa sa pinakamalalaking pagbabago sa bagong carry-on rules para sa 2026 at mas mahigpit na enforcement ang kaakibat nito. Hindi lang ito basta dagdag na panuntunan. Kahit na itugon sa lumalaking bilang ng airport security incidents, ayon sa mga obserbasyon ng Department of Transportation o DOTR at Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa maraming pag-aaral at security audits, natuklasan na maraming pasahero ang hindi sinasadyang nagdadala ng mga bagay na delikado pala sa loob ng eroplano kaya mas pinaing ang screening, confiscation at penalidad. Kasama sa updated listahan ang ilang uri ng industrial at household chemicals, aerosol weapons, incompatible camping fuel at mga modified e-cigarettes na madaling sumabog o magdulot ng apoy. May mga kaso kung saan ordinaryong bagay tulad ng adhesive sprays, butane refills, o specialty tools ang na-confiscate dahil may taglay itong compressed or flammable content. Ayon sa mga report ng aviation safety groups, lumaki ang bilang ng mga insidenteng may kinalaman sa battery overheating at chemical ignition lalo na sa carry-on baggage. Kaya mas mahigpit na ngayon ang pag-detect sa mga devices na na-modify o hindi na sumusunod sa manufacturer standards. Sa karanasan ng maraming Pilipinong biyahero, lalo na ang mga OFW at frequent travelers, madalas nilang nababanggit ang pagkagulat kapag kinumpis ka ang mga bagay na akala nila ay normal lang tulad ng maliit na multitool, pepper spray para sa self-defense, o camping lighters na madalas baon sa probinsya. May mga kwento ng mga pasaherong napilitang mag-backtrack sa check-unter umaantala ng 20-40 minuto dahil sa isang item na hindi nila alam na prohibited pala. Ang ganitong abala ay hindi lang nakakainis. Maaari rin itong magdulot ng missed flights at dagdag gastos. Practical na hakbang, proven at research-based. Ipinapayo ng aviation authorities na laging i-check ang pinakabagong listahan ng CAAP prohibited items dahil ito ay na-update taon-taon basis sa global standards ng ICAO, International Civil Aviation Organization at IATA, International Air Transport Association. Bago mag-impake na tingnan ng airline, advisories lalo na kung may dalang sports equipment, tools, or outdoor gear. Maraming items ang pwede sa checked baggage basta nakasecure ang packaging. Halimbawa, dapat nakashift ang matutulis na kagamitan. Nasa tamang sealed container ang fuel, powered gear at nakadisconnect, ang removable batteries. Kung may alinlangan ka sa isang item, ang golden rule ay huwag dalin. Mas mainam mag-iwas kaysa magkaroon ng abala, pagkaantala o pagkawala ng gamit. Tandaan, ang pagsunod sa updated prohibited items list ay hindi lang tungkol sa convenience. Ito ay direktang nakakaapekto sa kaligtasan mo ng crew at ng lahat ng pasahero sa eroplano. Ang 6 na batas, mas pinalawak ang digital security at device screening protocols. Sa panahon ngayon,
kung saan halos lahat ng Pilipino mula OFW hanggang small business owner ay may bitbit na laptop, smartphone o tablet kapag bumibiyahe, mas naging kritikal ang digital security screening sa mga paliparan sa buong bansa. Ngayon sa mga bagong protocol na ipinatutupad sa ilalim ng CAP, Civil Aviation Authority of the Philippines, maaari nang hiingin ng security, personnel na i-power on ang anumang electronic device para lamang matiyak na tunay itong gumagana at hindi ginamit bilang imbakan ng anumang banta. Ang simpleng power-on test na ito ay bahagi ng Worldwide Aviation Security Standards na unang pinatupad ng TSA sa US at sinundan ng iba't ibang bansa matapos ang pagtaas ng cyber at digital-based threats sa aviation industry. Ayon sa ilang security research, may mga insidente sa ibang bansa kung saan ang mga Elon devices ay ginagamit na shell o cover para sa ipinagbabawal na items or malware-based sabotage. Kaya naman sa 2026 protocols, mas pinagtutuunan ng pansin ang operational verification ng gadgets upang mapanatiling ligtas ang lahat ng pasahero. Pero huwag mag-alala, may malinaw na advisory ang CAA tungkol sa privacy protection. Habang isinasagawa ang screening, hindi nila pwedeng kopyahin, i-access o i-browse ang files mo ng walang malinaw na dahilan at walang pagsunod sa itinakdang legal guidelines. Para sa mga Pilipinong negosyante, remote professionals at content creators na madalas magdala ng sensitibong impormasyon, sobrang mahalaga ang tamang paghahanda bago lumipad. Inirekomenda ng mga CIB security experts na mag-backup muna ng files, gumamit ng data encryption, at i-secure ang mga accounts gamit ang two-factor authentication, 2FA. Kung ikaw ay may legal concern, humiling ng opisyal na witness o sundin ang formal protocol ng security personnel upang maging maayos at transparent ang verification process. May karanasan ang ilang pasahero na naantala ang biyahe dahil hindi agad ma-unlock ang kanilang device para sa quick power on check, lalo na kung ubos ang battery or naka-enable ang lalim ng encryption na may delay bago mag-boot. Kaya napakahalaga ng simpleng paghahanda, i-charge ng full ang iyong devices bago bumiyahe. Tanggalin ang external drives o peripherals para maiwasang mapanggamalan. O hilingin isa-isang suriin at ilagay ang essential documents tulad ng travel itinerary, etiquettes, health clearances o business, permits sa mabilis ma-access na storage. Kung mas handa ka, mas mabilis ang screening at mas iwas abala sa pila. Sa dulo, ang bagong digital security protocols ay hindi para pahirapan ang pasahero, kundi para protektahan ang bawat biyahero laban sa mga modernong banta. At kung alam mo ang tamang hakbang at pahanda, hindi ka basta-basta mahuhuli o maaantala sa airport security checks. Pangwakas na kaisipan, sa pagpasok ng 2026, hindi maikakailang mas humihigpit ang mga patakaran sa carry-on ng mga paliparan hindi upang pahirapan ang mga pasahero, kundi upang tugunan ng mga makabagong banta sa seguridad at maging mas epesyente ang proseso ng flight screening. Ngayon sa mga ulat ng International Civil Aviation Organization, ICW at Transport Security Administration TSA, dumarami ang mga insidente ng maling deklarasyon ng gadgets, power banks at liquid items na nagiging sanhi ng flight, delays at emergency inspections. Kaya ang mga bagong rules ay hindi basta dagdag gastos o dagdag abala. Setway hakbang para maprotektahan ang buhay at ari-arian ng lahat. Para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga OFW, balikbayan at frequent travelers, ang wastong kaalaman sa mga patakarang ito, ang tunay na susi sa stress-free na paglalakbay. Magsimula sa paggawa ng detalyadong checklist bago bumiyahe. Tiyaking nasa tamang kapasidad ang iyong power banks. Karaniwang 100 to 160 watt-hour limit at nakaayos ang spare lithium batteries. Dahil ayon sa Global Aviation Standards, ang mga ito ang pinakamadalas magdulot ng fire risk sa cabin. Ihanda rin ng transparent, sotemiyamit milit, liquids bag dahil kahit ilang bansa ang nagre-relax ng liquid rules. Karamihan, including CAAP-regulated airports, ay nananatili pa rin sa 100 ml restriction. Huwag ding kalimutang sukatin at timbangin ang iyong carry-on. Ayon sa mga pinag-isang panuntunan ng maraming airlines, mas dumami ang random size checking sa boarding gates para maiwasan ang overcrowded overhead bins, isang pangunahing sanhi ng boarding delays. Kung may gamot ka, siguraduhing may reseta at nakalabel ng maayos. Para sa mga nagdadala ng laptop, hard drives, drones at sensitibong gadget, maging handa sa power on test dahil
Karaniwang itong ginagawa sa ilalim ng Advanced Security Screening. Pinakamahalaga, basahin ang pinakahuling advisory ng CAP at ng airline bago ang flight dahil ang rules ay maaaring magbago ng walang abiso. Ang simpleng paglaan ng 5 minuto para mag-check ng updates ay maaaring magligtas sao mula sa pagkaantala, confiscation ng items o multa. Sa tamang paghahanda at kaalaman, ang bawat Pilipino ay makakapaglakbay ng mas ligtas, mas kampante at mas panatag ang loob kasama ang kanilang pamilya saan mang sulok ng mundo. Po,